maling aral ang kalalabasan. Yun lang ibig sabihin. Kaya may kautusan para sa masasamang tao na lumalabag dito. Mga gumagawa ng masama sa kapwa nila, may batas na uusig sa kanila para sa gobyerno ng Pilipinas. Di po ba? May batas tayong sinusunod kasi kung wala yan, ano mangyayari? Magkakagulo ang bansang Pilipinas. O di ba? Meron din ang tawag na batas trapiko. Tatalo-talo yung mga kulig-kulig at saka yung mga e-bike. Nabigyan din daw sila ng karapatan. Na sinasabi ng batas ng LTO, maliliit kayo sa sakyan, nakakaabala kayo. Pangalawa, yung iba walang mga lisensya, may batas dapat may lisensya. So pag lumabag ka dyan, kakastiguhin ka ng batas. May uusig. Yun. Unang Timoteo 1:11 na naaayon sa magandang balita ng dakila at mapagpalang Diyos, ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya dahil tinuring niya akong mapagkakatiwalaan, kaya pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Dahil alam ng lahat na itong si Apostol Pablo ay assassin. Ano? Ngayon, ang isang taong nagbago na at nasa ating Panginoong Jesus na, hindi nakikita ng iba yun. Basta ang ipinupukol sa Kanya, yun dati pa rin niyang pagkatao. Siyempre, nasasaktan si Apostol Pablo, nagbago na siya, pero ang nakikita ng ibang mga kasamahan niya dati na mga Hudyo ay nagpapakunwari siya. At yun ang masaklap sa isang taong nagbago na, pag binabalik yung dati niyang kalagayan, pumapatay siya ng tao. Unang Timoteo 1:13, kahit na, ayan o, nilapastangan ko siya noong una. Sino? Ang ating Panginoong Yesus. Diba, papunta siya ng Damascus, manghuhuli siya? O, di ba nabulag siya sa daan? Diba sabi doon sa Acts ay, Saulo, Saulo. Diba? Bakit mo pinaguhusig? Diba? Yun eh, kung magbabasa natin yung ano. Kaya sample ni Pablo yung sarili niya. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, ang Diyos, bukod pa rin, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit tinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. So ipinararating na Apostol Pablo yung sulat dito sa mga gumagawa ng maling aral na kung sila man ay ganoon, ngayon gumagawa ng ganoon, kung sila ay nasa iglesia na, huwag na nilang gawin yun. Kasi kung mayroong mas pinakamakasalanan sa lahat ng gumagawa na to, walang iba kundi si Apostol Pablo. Bakit? Yung mamamatay tao nga siya. May mas hihigit pa ba sa gano'n? Pag sinabing mamamatay tao, bayaran niya. Hindi lang 5, 4, 10, 20 ang napatay niya. So, talagang siya yung number 1 makasalanan, sinasabi ni Pablo yan. Even though I was once a blasphemer and a persecutor, a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Hindi niya alam yan eh. Totoo eh. 1:14. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako, yan o, linaw, ang pinaka makasalanan sa lahat. Sila man na mga lumalaban doon sa totoong doktrina, nais pa rin ng Diyos silang iligtas. Bakit? Ayun nga o, naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Di ba sila yung tinatawag na makasalanan? Bakit? Lumalaban doon sa sound doctrine sa magaling na aral na nabuyuhan ng iba, sila man ay gustong maligtas. Pero anong nangyari? Ayaw nila. Kaya kung may magmamalaki dito na ako, marami kong kasalanan. Ay, mas matindi kasalanan ko sa iyo. Parang gano'n. Bakit? Ayan o, ako ang pinaka makasalanan sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo. Ano po? This is a trustworthy saying and everyone should accept it. Dapat tanggapin ito ng lahat. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. Diba? Yan ang kanyang past life. Titignan natin, walang takot kung pumatay. Kung ano yung nakikita natin sa mga movies, parang gano'n, talagang
bloody. Ano? Kasama din siya sa bumato kay Esteban, na nanalangin ayon doon sa Acts. Kaya pagkapatindihan lang ng kasamaan ang pag-uusapan, mas pinakamalala yung kay Apostol Pablo. Ano? Kasi nandun na lahat. 1:16, ano ang kinauuwian ng lahat ng bili na yun? Mula dun sa mga tungkol dun sa magaling na aral versus dun sa mga nagbitawang mga alamat at iba't ibang sali ng lahi sa Efeso. Ano yung pinakabuod? Ayan, 16. Ngunit tinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko na makasalanan kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Parang nagpapahinuod pa ang Diyos, parang naninipluhod pa na, sige na, magbago na kayo. Parang awa nyo na, wala kayong magagawa sa impyerno sa oras na yun. Parang nakikiusap pa ang Diyos baliktad. Ang dapat nakikiusap yung tao, di ba? Pero dito, napakatyaga, ayon sa talata, nagtsatsaga pa ang Diyos sa mga makasalanan. Yun ang dahilan kung ba't hindi dumadating ang pag-uko. Ano? Bakit? Marami pang masama. Kasi kung tayo lahat sabihin natin, masasama ng lahat, dadating na yung judgment din na yan, pagaya ng kay Noe, at hindi nagagamitan ito ng tubig, kundi ng apoy. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin. Para sa iba, nasasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ini-example ni Apostol Pablo yung sarili niya. Kailangan pa ba kayong bulagin? Parang gano'n, kagaya ko, binulag ako. Para kayo ay bumalik sa Diyos. Kailangan pa ba kayong saktan? Kailangan pa ba kayong pahirapan? Kailangan pa ba kayong gawa ng masama para kayo bumilala sa Diyos? Bakit? Hadlang sa Ebanghelyo. Ito. Ano? Dahil ipinapasok ng ilang naniniwala dito dun sa tinatawag na iglesia ng Efeso. Na kung saan, siyempre, pagka hindi matibay-tibay ang loob dyan, mahirap yung pangaral yan. Bakit? Marami kang matatamaan dyan. 1 Timothy 1:17, purihin at dakilain magpakailanman ang haring walang hanggan at walang kamatayan, ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. Timoteo, sabi ni Apostol Pablo, anak ko. Anak, literal bang anak? Hindi, anak sa pananampalataya. Ibinibilin ko sa iyo na huwag mong kalimutan ang sinabi noon ng mga propeta tungkol sa iyo. Para magawa mong makipaglaban ng mabuti sa mga sumasalungat saan? Sa katotohanan. Diba? Context, may context. Nakikita natin sa ibang salin ADB. Ang biling ito'y pinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito'y makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Bakit? Ikabataan ito Pwedeng manghina loob nito. Kaya keep the faith. Parang ganon. 1:19. Ingatan mo ang pananampalataya mo. Panatilihin mong malinis ang konsensya mo. May mga taong hindi nakikinig sa konsensya nila. At dahil dito, sinira nila ang kanilang pananampalataya. Bumanggit nung taong hindi nakikinig sa konsensya niya. Sino yung taong hindi nakikinig sa konsensya nila? At sinira na yung kanilang pananampalataya? Ayan 1:20. Kabilang narito, diba? Sina Hymenaeus at Alexander, na ipinaubaya ko na kay Satanas para maturuang huwag lumapastangan sa Diyos. So, maaaring itong dalawang ito, noong una, nandito sa magaling na aral. Pero dahil nga, naapektuhan sila nung umiiral na maling aral sa Efeso, iniwan nila yung kanilang pananampalataya. Kaya pinangalanan ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo. Kabilang daw doon sa mga umayaw o nagdala ng ibang aral na yun, si Hymenaeus at Alexander, na ipinaubaya ko na kay Satanas para maturuang huwag lumapastangan sa Diyos. Nakita natin, pilit na hinadlangan yung katotohanan. Pero ayon sa mga sulat ni Apostol Pablo, hindi maaari itong mangyari kasi ang Diyos ay gagawa ng paraan para yung maling aral na yan ay hindi maging bahagi ng tinatawag na iglesia noong una.